umuulan, malamig, at masarap humigop ng sabaw. Okay? So mga kapatid, good morning din po sa ating mga nasa FB Live. Okay? Good morning po sa inyo at patuloy po kayong sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Maging po nandito sa ating venue ngayon po. God bless po sa bawat isa. Okay? Muli ay nandito naman po ako ulit sa inyong harapan para po ay ipahayag po ang kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So, tayo po tayo sa ating Panginoon. At buksan po natin ang ating Bible sa Mark 10:17 hanggang 31. It says here, as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, all this I have kept from my youth." And Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You lack one thing. Go, sell all that you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. And come follow me." Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. And Jesus looked around and said to his disciples, "How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God." And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich person to enter the kingdom of God." And they were exceedingly astonished and said to him, Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but with God for all things, but not with God. For all things are possible with God." Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time. Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po kami, Lord God, na nagpupuri sa iyo, dinadakila ang iyong pangalan. Salamat po dahil sa pagkakataong ito, Panginoon, ay pinagbibigyan niyo po kami ng mga bagay-bagay sa aming buhay. Binabago niyo po ang bawat isa. Tuloy-tuloy niyo po kaming pinagpapala. Maraming salamat po. For the last few weeks, Lord God, ay naranasan namin ang pagpapala mo sa aming pamilya, sa aming mga kasama sa bahay, sa aming mga asawa, maging sa mga anak, Panginoon. And up to this point, Lord God, you want us, Lord God, to be more close to you, Panginoon. And we pray, Lord God, na patuloy niyo po kaming gabayan as we go through your word, and kayo po ang magpala sa bawat isa. Salamat po. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Upo po tayo. Salamat po. Okay. Sensya na po kayo, medyo mahaba. medyo na ano po tayo na medyo nangalay. Pero minsan po nagiging exercise po yan sa atin. Okay? So, magandang umaga po muli. Okay? Last Sunday po, na-enjoy po natin yung word ng Lord through our Pastor Vic. Okay? Ako
ako, habang pinapanood ko to online, nabibless ako kasi yung mga bata pala, may malaking role, okay, sa ating iglesia. Okay, sa ating tahanan, maging sa ating community. Okay? At of course, sa ating bansa. For our future. Okay? So, pinag-usapan natin about the role of our children in God's kingdom. Ito'y nagturo sa atin, bagamat bata pa sila, okay, ay huwag natin ismulin ang kanilang kahalagahan sapagkat katulad nga po ng topic na napag-usapan natin last Sunday po, okay, ay yung inadequacy and dependency sa kanilang mga magulang o nakakatanda ay siyang inaasahan din po sa atin ng Panginoon when it comes to dealing our relationship with our Lord. Amen po. At nakaka-bless kasi para ako naging bata that time. Medyo bumata ako ng 10 years ahead. Okay. So, naging 10 years old ka ulit. Okay. 10 years old, 20. Sana all. Okay. Sa umagang ito ay continuation po ng mga pagkakasunod na kwento o katuruan na naisulat sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Curious lang po ako sa bawat isa sa atin. Sino po dito sa kinalakihan nating religion before, okay, ay masasabi natin, maituturing natin yung sarili natin na masugid na tagasunod ng religion na kinabibilangan po natin noon. Okay? Okay, sino po dito? Okay, nandiyan si Ninang Glo, pati si Ninong Sana all. Sino pa? Si Ate Chona. Wow. Okay? Sana all. Ako kasi pasaway ako. Okay? So sa amin po, ang mga magulang ko po ay naalala ko nung dati, nung kami po ay Iglesia pa ni Cristo. Galing po ako sa Iglesia ni Cristo. Yung buong angkan po namin ay Iglesia ni Cristo. 3 times po kami nagsisimba every week. Okay? Hindi katulad natin, di ba? Meron tayong mga gawain, inaatin na natin online prayer meeting, tapos meron tayong inaatin na Sunday fellowship, celebration together, di ba? Pero hanggang doon lang yan. Pero sa amin, meron pa kaming, maliban doon sa 3 gatherings namin every week. Okay? Meron pa kaming may mga specialized, tawag ng specialized gathering na para doon sa mga kabataan, para doon sa mga nagbibigay ng mensahe katulad ng Bible study. Pero that was the time na makikita ko mga magulang ko mismo, mga masusugid po sila na tagasunod. Pero hindi ko alam kung sino sinusunod nila that time. Okay? Kasi naalala ko yung pagpupunta kami ng church. Okay? Makwento ko lang po magpupunta kami ng church that time. Okay? Pinapagalitan kami, bawal lang hindi nagsisimba sa amin eh. Okay? Ako, tinatamad daw magsimba kasi anong gagawin ko dyan sa simbahan? Okay? Pag pumupunta naman ako dyan, yung mga katabi ko, parang galit sa akin. Okay? Hindi ka kinikibo, tapos mamaya aantukin ka na. Kasi nakakaantok talaga yung surroundings. Okay? Ganun po yung naganap po nung kami po ay Iglesia pa ni Cristo. And guess what? Yung kasi, bakit natin pinag-uusapan ito, bakit ko na itanong yun? Kasi po, parang ganito rin po yung kwento ngayong araw na ito. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng background patungkol doon sa taong nagtanong sa Panginoong Yesus. Siya po ay tinatawag natin, kilala po siya bilang rich young ruler. Okay? Rich na, young pa, tapos ruler. Okay? Parang siya yung kumbaga sa atin po, yung mga kadalagahan, okay? Siya po yung ideal man natin. Di ba? Wow, rich na. Okay na yan. wala nang basta kung rich, tapos young. Yung iba kasi matanda hinahanap eh. Okay, tapos yung ruler o pa siya. Siya po ay, yung rich young ruler ay combination siya ng mga talata from 3 synoptic gospel, Matthew, Mark, and Luke. Okay? Ibig sabihin po, yung 3 gospel book na yon, nagsulat patungkol dito sa kwentong ito. At they found out na yung pagka tinrace natin yon, ay itong taong to mayaman. Ruler siya. At the same time, bata. Okay? At
Ayon sa pag-aaral, siya po ay isang leader sa Jewish local synagogue, mayaman at tinatayang nasa early 20s to 40s yung kanyang edad. Okay? At makikita natin in verse 17, and as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Okay? In verse 17, sinimulan ang kwento mula sa kanyang katanungan. Okay? Prior to that statement, masasabi natin na bihira ito sa mga katulad ng mga mas nakakabata sa atin. Okay, sabihin natin mga 20, edad nila 20. Ang kadalasan ng mga iniisip ng mga 20, hindi pa tungkol sa tinatanong na ganyan na how to inherit eternal life, di ba? Ang gusto nila, how to earn more money. Tama po ba? So, ayun po yung paano ako makakapagtrabaho, paano ako pagagandahin yung yung future ko. Ayun po yung laging nasa isip ng mga kabataan. Lalo na kapag ikaw ay gumraduate na ng kolehiyo, diba? Iisipin mo yung mga yon. At hindi ka pa nga gumagraduate kasi iniisip mo na yon. Yun po yung And makikita natin na may pinanguhugutan itong taong ito sa buhay kasi hindi ito madalas maitanong, lalo na sa church, diba? Sa church, hindi naman din madalas itong itanong Diba? Ang madalasan na maitanong kamusta yung fellowship nyo? Yun lang Tapos, okay, teka, ang ganda ng topic. Ano ba yung topic? Kalimutan ko. Basta sinabi ni pastor o ni Bible study leader na ganito. Okay. Pero, sige nga, hindi madalas itong matanong di ba? Nasubukan niya na ba itong itanong personally kahit kanino? Di ba? Wala. O meron man, napakadalang. Okay? So, ito, nagtanong talaga ng direkta sa ating Panginoon. Lalo na, ito na yung hindi ito tinatanong sa taong paalis na. Yung time na to ay paalis na ang Panginoon sa lugar na yun kung saan sila nagtagpo. Di ba biglang lumuhod yung tao. Tapos sasabihin niya, Lord, okay, paano ko ba makakamta ng buhay na walang hanggan? Nakaluhod pa yun. Okay? So, verse 18, and Jesus said to him, "Why do you call me good?" Kasi sabi niya, good teacher. No one is good except God alone. Okay? Yung pagkakasabi ng Panginoon po dito ay hindi po nangangahulugan na pag-deny niya ng kanyang divinity o yung kanyang pagiging Diyos. Katulad nga ng sabi ng ilan. Ito'y pagpapaalala po na ang Diyos lamang ang mabuti. At marahil ang nasa isip ng rich young ruler dahil alam na natin, mamaya makikita natin kung ano yung bakit niya nasabi yun. Kasi nasa pananaw niya na yung good teacher, okay, kasi naging good siya dahil magaling siyang guro. Or yung human understanding, pag sinabing human goodness, okay? Sabi ng iba, my goodness. Okay po? So, human goodness po siya. Hindi siya na nag-fall into God's goodness. Kaya nga sinabi ng Panginoon, no one is good but God alone. Okay? So nakabase lamang sa human goodness. Mamaya malalaman natin kung bakit po ganun. Verse 19, you know the commandments, sabi ng Panginoon, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, okay? Do not honor your father and mother. Kasi mamaya mag-do not din yan. Honor your father and mother. And then verse 20, and he said to him, Teacher, all this I have kept from my youth. Alam niyo, yun, binabasa ko to. All I can say, sabi ko, sana all. Sana all. Kasi lahat ng sinabi ng Panginoon na parang, ito, ginagawa mo ba to? Parang, ito yung dapat ang standard ng Diyos Ito yung standard ng Diyos, yung batas na binigay niya kay Moses, kung saan dapat sinusunod mo. Okay? Tapos makikita natin na sinabi, ginagawa ko to Lord Since from my youth. So mga kapatid, kung iisipin natin, talagang sana all talaga, sana all masunurin. Sana all gumagawa ng batas ni Moses. Sana all,
dapat ganito yung iniisip ng mga kabataan ngayon eh. Tama po ba? Pero hindi lahat eh. Majority nga, hindi lahat eh. Konti lang eh. And guess what? Itong rich young ruler na to, ito yung nasa isip. At ito yung ginagawa niya. Okay? Kaya nga, in verse 21 po, and Jesus looking at him, loved him, and said to him, you lack one thing. Go, sell all that you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. And guess what? Verse 22, disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possession. So when I read about this, bigla po akong nalungkot. Di ba yung nakita natin, parang nanonood ng movie, yung isang pelikula na kung saan unang-una, medyo pinagtatagpi-tagpi pa yung mga kwento. Pagdating ng kalagitnaan, yung malapit na sa climax, makikita natin na nagkakaroon na ng resolution, di ba? Unti-unti na nagtatagumpay yung bida, nagiging maayos na yung kanyang sitwasyon, tapos biglang nag-twist ulit. Okay, nagbago. Tapos biglang nalungkot yung sitwasyon. So, dahil lang sa isang bagay, o kung hindi dahil sa ibang bagay, dahil sa differences na tinataglay. Okay? Yung isa, iba ang pananaw, at yung counterpart, ganun din, iba din ang pananaw, na nagbubunga ng kalungkutan sa kwento. I believe na yung proposal ng Panginoon po dito ay higit na mainam kaysa sa kasalukuyang taglay po ng rich young ruler na nasabi sa kwento. At ito po yung aktual na picture po ng karamihan sa ngayon. Na mas higit na napapansin ang kawalan. Okay? When talking about life eternal, lalo na kung sasabihin sa'yo na follow Jesus. Ha? Okay? Tapos sabi niya, go, sell your possession and give it to the poor. You lack one thing eh. One thing na lang. Okay? Go, sell your possession and give it to the poor and come, follow me. And when talking about following Him, ito yung madalas natin na namimiss po sa ating buhay. Maganda na ang simula, ginawa na niya ang nararapat sa pagsunod sa batas ni Moses at isa na lang ang kulang. Until, okay, na nakausap na niya ang Panginoon at naitanong na din ang nais niyang itanong by saying, what must I do to inherit eternal life? At kung iisipin natin, yung tao ay tila ready na po siya. Okay? To take yung pagsunod niya to another level of obedience. Yet, we found out he was not ready for it and went away downcast. Okay? Kung nandun ka sa story, di ba? Kung iisipin mo, nagtanong yung isang lalaki tapos nakita mo, nagkausap na sila ng Panginoon. Bumalik eh. Pero bilang nalungkot, nakita mo. Tapos andun ka. Kung tatanungin tatanungin ko rin yung lalaki. Ano nangyari? Alam mo, baka sagutin ako ng mapakanta bigla yun. Yung kay Rod Stewart ba yun? I don't wanna talk about it. Alam niyo ba yan? How you broke my heart. Na-broke po yung heart eh. Okay. Kasi akala niya okay na siya eh. Nakalusunod niya yung 6 commandment from the law of Moses, tapos bigla na lang ganito. Yung nakausap niya ang Panginoon, teka lang, ayoko na pag-usapan yan. Okay? So, we found out ganun eh. And went downcast. Kaya nga ang pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito, pinamagatan ko siyang hanggang saan ba nga ba aabot ang ating pagsunod? Ano ba yung pinaka-fullest niyan? Pinaka-dulo ng pagsunod natin? May dulo ba ang pagsunod sa ating Panginoon? O it continues? Tuloy po natin.
Wala pong may gusto na nagsimula tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon at nag-e-enjoy habang ginagawa natin ito, ay mauwi lang po tayo. Okay? Sa kalungkutan at sa huli tumigil na lang tayo sa pagsunod. Wala po. Sino dito gusto mong mangyari sa'yo? Of course, wala. Okay? Naalala ko, medyo nag-i-struggle kami yung nakaraang mga buwan sa ni Mrs. Actually, yung struggle namin, paano namin mababalanse yung aming tawag ito, ministry, family, tapos yung aming schedule sa work. Nahihirapan kami i-balance kasi nga yung work nagde-demand ng full time. Tapos yung yung ministry nagde-demand din ng full time. Ang nangyayari, yung ministry, pwede siya maging part-time. Actually, pwede siya maging part-time. Kasi kaya nga kahit pwede mo siyang gawin anytime okay? Basta kayang gawin, okay? Pero yung medyo sinasapawan talaga ng work yung time for the ministry. Medyo nahihirapan ako Ako iniisip ko paano ko ba sustain to, yung family, yung needs ng family namin, tapos yung aming ministry, paano namin survive to. And guess what? Wala naman talagang dapat yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Panginoon ay lagi po yang una. Okay, kahit sa family natin sa ministry pa rin natin yan Sa work, ministry pa rin. Ang tingin ko nga sa lahat ng naging ministry na Okay? So, ganun. Nagkaroon ako ng struggle last time at na-share ko to sa mga pastor natin sa FCC. Medyo nahirapan talaga ako. Pero, ang nakakatawa doon, God sustain yung needs namin. At kahit na, pinili ko pa rin si Lord. Pinili ko pa rin si Lord. Wala pong gusto na nagsimula tayo na good tapos nauwi tayo ng malungkot. Okay? So, kung ang tatanungin, what does God requires of us to inherit eternal life? Ano nga ba ang nire-require sa atin ng Diyos para ma-inherit ang eternal life? In order for us to understand well what He requires of us to inherit eternal life, because I believe the same question po, tanong din po natin yan sa kaloob-looban natin. Okay, let us examine and establish it first through Jesus said after talking to the young man in verse 23. Okay, tingnan natin. Okay, 23. And Jesus looked around and said to His disciples, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. So, may difficulty. Okay? So, kung iisipin natin, yung may mga kaya sa buhay, o kaya yung may mga mayayaman, o kaya yung mga, lahat, nandun lang sa kanilang lahat, di ba? Pwede nilang masunod yung batas ni Moses Okay? Nang wala masyadong effort Walang masyadong, pero it's not about effort. Okay? Yung kaligtasan natin, hindi naman na-determine yan sa work natin But God works, di ba? Okay? So yun po yung nakikita natin. See that, and natin in verse 24, and the disciples were amazed at His words, but Jesus said to them, again, children, how difficult it is to enter the kingdom of God. Okay? See the difficulty. Yung unang statement, sinabi dito na difficult for the wealthy person. Kasi makikita, alam naman natin kung ano yung mga na maiisip kagad natin. Yung taong ito siguro dahil wealthy siya at medyo hindi siya hindi ibig sabihin na mayaman ka, hindi ka na makakatanggap sa Panginoon at makakakilala. Pero mostly na mga nagiging mayaman ay madalas nilang naitatanggi yung kapangyarihan ng Diyos. At medyo na tawag dito na ma-magnify yung kakayahan nila mag-provide for themselves. Okay? Pero not all, but most. And entering is difficult when wealth of possession is weightier for anyone than of the kingdom of God. So yun nga po yung nakita natin dun sa mga
katulad ng lalaki na nakausap ng ating Panginoon. And of course, calling them, sabi dito, children. Ito, familiar to last time, di ba? Okay, naalala niyo yung preaching last time, di ba? Pag children, meron kang inadequacy. And meron kang dependency sa Diyos. Ito, this time, sabi ng Panginoon. Kasi yung mga disciples that time, yung nakita nila na yung kausap ng Panginoon na siguro, alam na nila siguro yung kausap ng Panginoon ay mayaman, kilala, okay, kilala nila. So sabi, wow! Biruin mo Lord, nabara mo yun. Ganun kagad. Teka lang, sabi ng Panginoon, calling them children, okay, calls their attention about the difficulty of entering the kingdom of God. So, yun po yan. And verse 25, it is easier for a camel, magpatuloy siya, to go through the eye of the needle, for a rich person to enter the kingdom. Meron akong i-refute po dito sa, meron kasing Jewish scholar siya. Actually, para siyang, na nagsabi dito sa, na to, about the needle eye. Meron daw tinatawag na needle gate doon sa Israel during their time. Pero, napabulaanan po yun, na walang ganun. So, pag sinabing, literal itong sinasabi ng Panginoon, yung camel. Okay? Tapos yung butas ng karayom, yung needle's eye. Literal din yun. So, pwede kang gumawa ng paraan. Okay? Pwede mong, siguro, gilingin yung okay, gawin mo siyang corned beef. Tapos, padaan mo doon ng hibla-hibla. Okay? Hanggang sa maubos yung buong camel. Okay? So, maaari. Pero, that's napakahirap yon, difficult. Baga. Pero, sabi dito, to enter, okay, than for a rich person to enter the kingdom of God. Okay? So, tinapat siya doon sa mahirap din. Yung rich person, pwede siyang maka-enter. Okay? May possibility. Pero kaso nga lang, katulad ng sinabi ng Panginoon doon sa sagot niya doon sa lalaki, okay? Sabi niya doon, go sell your possession, give it to the poor, and then come follow me. The question is, kung ikaw yung kausap niya na mayaman, will you follow him? Okay? Susunod ka ba o malulungkot ka din? Mahirap na decision yun kasi lahat, wala pang tira kahit mga lang, portion lang, lahat eh. Okay? So, ayun ang demand. And verse 27, Jesus looked at them and said, with man it is impossible. Sabi mo nga sa katabi mo, with man it is impossible. Sabi niyo po. With man, it is impossible. But with God, it is possible. But not with God, okay? For all things are possible with God. Then Peter began to say to him, see, we have left everything and followed you. Okay po. We have left everything and followed you. Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel. So makikita natin, is there any difference between the disciples and the rich young ruler? Meron bang pagkakaiba? Tinignan ko lang makikita natin yun. The disciples, ito yung nila, sabi niya, see, we have left everything and followed you. So meron silang tinatawag na, kahit na sabihin natin, hindi naman sila mayaman pero meron silang tinatawag na everything. Okay? Katumbas siya ng nangyari dun sa rich young ruler na yung na-disheartened siya, he went away for sorrowful for he had great possession. Yung possession po ba, pwede natin maging everything para sa atin? Para sa isang tao? Pwede po. Possible. Okay? Siguro yun yung pagkakatingin niya na ito yung meron ako. Ito lang yung, kaya ako nagsusurvive sa buhay kasi ito lang yung meron ako. And also, ganun din sila, Peter mga disciples. Ganito lang din ang meron sila.
And both of them have their everything. The disciples, Jesus' life became their lives also. Yung buhay ni Kristo, nung sila ay sumunod sa ating Panginoon, naging buhay din nila. Yung everyday, kapag sila ay gigising ng umaga, magpipray, tapos yung magmimisyon, tapos magpipreach, andun sila. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, yun na rin ang ginagaya nila. Naging buhay po nila, mga kapatid. Okay? And the rich young ruler, the saddest person after turning down Jesus' proposal. Ano yung pinagkaiba nito? Yung ano lang, simple lang eh. Yung isa tinanggap yung proposal ng Diyos. Naalala ko yung mga disciple, di ba? Yung, sabi niya doon, come, follow me, di ba? Yung nangingisda sila, James, tapos yung magkapatid, yung anak ni Zebedeo. So, nangingisda sila, tapos habang nangingisda, busy yun ha, mga yun ha, come, follow me. Nakalagay agad, diretso eh. Tapos, and immediately, sabi nila, they left everything they have. And ito na ngayon, guess what? Ito na yung nangyari sa kanila. Yung buhay ni Jesus, yung naging din buhay nila. And, nabuhay ba sila ng may karangyaan? No. Nabuhay sila ng napakaraming pagsubok, maraming mga persecution na naganap sa kanilang ministeryo. Pero, ang ganda ng offer ng Panginoon dito eh. Okay? Yung sa rich young ruler, ang offer ng Lord dito, you shall have treasure in heaven. Wala pa siyang investment sa langit eh. Kumbaga, and then after you do this, then you shall have treasure in heaven, and then come follow me. Kasi yung treasure mo, kahit may investment ka na doon, ginawa mo sa Panginoon, pero hindi ka naman sumunod, doon pa lang, tapos na kagad yung storya. And verse 30, who will not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children, lands with persecution, in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first. So, maano natin mga kapatid, what does God require us to inherit eternal life? Simple lang naman po, pero medyo mahirap. Okay? Mahirap to. To follow Jesus more than anything else. More than anything else. He is incomparable. Hindi mo siya pwede ikumpara sa mga maaaring taglayin ng tao sa kanyang buhay. Possession, anything, magagandang, lahat ng magandang bagay sa mundong ito, hindi mo siya pwedeng ikumpara dyan. Unang-una siya nga na may likha ng mga yan eh. Diyan po ba kayo mga kapatid? So ayun po yung nais ng Panginoon na to follow Jesus more than anything else. Kasi pwede siya maging katulad nga doon nangyari sa lalaki. Imbes na go on the way na siya for another level of obedience. Kasi nag-a-ask siya eh, Lord, gusto kong makakuha yung niyan. Yun ang mithiin niya eh. Kaya siya nagtanong eh. Gusto kong magkaroon ng eternal life. And then, isa lang naman yung kailangan mo. Kailangan mo ako. Kailangan mo si Jesus. Sa atin, kailangan natin si Jesus. Okay? Pag walang Jesus, hindi ka ligtas. So wala kang eternal life. Amen po ba? And as a challenge po, okay, short message lang po siya. Is our life of following Jesus being tested today for some reasons? Is it so difficult to deal with? Okay? The question is, yes, it is. The answer. Because life of following Him is not that easy. Dami kang mararanasan na problema. Yet, God has something for us. And that is His Son to deal. Not just with those difficult things in life, okay, but also the most impossible things. Even the eternal life that no one could ever give except Jesus alone. So yun po yung mga kapatid. So, the question is,
Will you keep on following Him even it means all you have? Hirap nun. Pero sabi nga ng mga disciple nung panahon nila, di ba? Yung iba namatay ng matitindi. Pero they give yung life nila para sa ating Panginoon. Kasi yun ang dinidemand para sa kanilang service sa Panginoon. What more sa atin? Okay? So mga kapatid, yun po ang nais ng ating Panginoon. Sundin natin siya, okay, more than anything else. Kahit na nagaganap sa atin yung maraming pagsubok, maraming kapigatian na nararanasan natin sa mundong ito. Jesus is there for you and have something for you. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Lord, salamat po. Because you are faithful. You have something for us. You promise eternal life for us. Just like what we have last week, hindi namin kaya i-acquire mag-isa, alone, Lord, yung kaligtasan, yung eternal life na only you can provide. Only you can give. True enough, Lord God, that we are your children. The children that walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang po. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo po na mangyari ang kalooban mo sa aming buhay at magpatuloy ito hanggang sa araw ng pagbabalik mo. You have something for us that no one could ever imagine. Kung ano yung ganda, 100 times better than this world that could ever give. 100 times. Only to give our complete trust, complete surrender, complete life to you. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, o aming Diyos.